tagumpay. Yan po siguro ang sikreto na dahil ikaw ay natutong magpasakop sa ating Panginoon. Kung meron man tayong dapat pagpasalamatan, siyempre po walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Siya nagbigay ng lakas sa atin. Siya nagbigay ng ating talino, ating isip, o ng ating katinuan. Kasi meron mga tao po pinagkakaitan ng katinuan, sila po ay nauwi sa mental hospital. Diba? Makailan lang, may balita na yung nanay, nagpapatay niya yung kanyang anak at sinulog. Sa madaling sabi mga kapatid, na tanging wala sa katinuan ang nakakagawa lamang ng gano'n. Diba? Pero malapot sabihin mga kapatid, maraming mga tao may pinag-aralan pero walang katinuan. Yan na po yung tinatawag natin sa ating gobyerno ng mga korap, mga magnanakaw, mga angkan, ng mga galamay at nasa likod ni Janet Napoles. Yan po, no? Mga taong matalino, pero wala sa katinuan. Amen? Kaya sa biyaya ng ating Panginoon, ating pong dapat talagang laging itinataas siya sa ating buhay. Ano man ang ating narating, dapat lagi pa rin po tayong nakatingala sa Kanya. Hindi ikaw'y nakatingala sapagkat ikaw ay medyo mataas na ang iyong pride, ikaw ay lumabang na. Sabi nga nila, taas noo. Hindi ka taas noo dahil ikaw ay mayabang. Na ikaw ay taas noo dahil ikaw'y nakatingala sa langit. Yan po ang dapat. Di ba? Kaya napakaganda na naipong laging matitiyak sa iyong buhay na nararating mo ang iyong gustong marating hindi dahil sa iyong talino, hindi dahil sa taong nasa paligid mo, kundi dahil sa Diyos na tumutulong sa iyo. To God be the glory. Lagi pong gano'n eh. Huwag natin laging aangkinin ang glory para sa atin. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang sino mamataas, aking ibababa. At kung sino ang magpapakumbaba, aking itataas. Kaya parang larong siso yan eh. Na para tumaas yung iyong kalaro, kailangan ikaw'y nasa baba. Hindi maaari pareho kayong nasa taas. Nakita pa kayo ng siso, pareho nasa taas. Hindi na po siso yun. Pag ganon. Di ba? Kaya dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Meron po akong ilang babasahin talata na hindi yung mga klase ng tao tumatawag sa Diyos pero may kanya-kanyang sariling motibo kapag tawag. Kaya sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7, lagay po yan sa ating mga monitor. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po yung mga Bible. Okay? Verse 21, ito po ang sinabi. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Sino rin yung tinatawag na Lord, Lord, o Panginoon, Panginoon, di ba? Kristo po yan. Ang tawag pa kay Kristo sa panahon natin, Panginoon. Amen? Na yung iba ang tawag, yung nasa itaas. Di ba? Yung iba ang tawag, si paring Yes. Sino yun? Si Jesus daw yun. Ewan ko kung paano niya naging kumpare. Di ba? Mga ganyan eh. Kaya sabi ng Panginoon dito, sa kanyang salita, no? Not everyone that called unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Sa madaling sabi, hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon makakapasok ng langit. Amen? Okay. Tuloy ko po.
but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Verse number 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. 23, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So dito, sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon o pwedeng pumasok sa kaharian niya. Hindi po lahat na tinatawag niya ang kanyang sarili na Kristiyano ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Bakit mo tatawagin ng sarili na ikaw ay Kristiyano pero ang ginagawa mo naman ay gawa ng hindi mga Kristiyano? Amen? Sabihin mo, Christian ako, pero anong klaseng gawa ang ginagawa mo? May Kristiyano ba, mga kapatid, na sumasagot sa magulang? Na meron bang Kristiyano na nandaraya? Meron bang mga Kristiyano, mga kapatid, na talaga ang gusto niya, ang kanyang sinusunod, at hindi yung gusto ng Diyos? So bakit mo tatawagin ang iyong sarili na Kristiyano kung ang nasusunod rin lang sa buhay mo ikaw? At sabi nga dito, bakit mo ulit tawag ng Panginoon? Ha? At hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay magkakapag-amana ng kaharian ng Diyos. Kaya tingnan po natin dito. Sabi ni Jesus, why call Jesus our Lord and not do what He says? Bakit mo siya tatawagin Panginoon kung hindi mo naman ginagawa ang kanyang mga sinasabi? Ha? Alam niyo po, pag ang magulang natin, meron iniutos sa atin, hindi ka sumunod, ang tawag na yun? Asaway, tigas ang ulo. Amen? Na? Eh, kapag medyo masakit na salita, suwain. Meron niyo po yun, tawagin kang suwain. Diba? Eh, samantalang tayo po, tawag kay Kristo, pero hindi naman natin ginagawa yung mga gusto niya. So, baka tayo kabilang daw sa sinasabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng mga kasalanan. Ha? Kaya tingnan niyo po, marami po ang Bible na sinasabi. Sabi nga ng Bible, mensahe niya sa mga may asawang babae o sa mga misis. Sabi nga wife, submit unto your own husband. So, dapat po ginagawa ng mga wife is to submit. Sabi naman ng Panginoon, doon sa mga kalalakihan naman, yung asawang lalaki, husband, love your wife. Amen? Sabi kasi, mga kapatid, kung meron kang mamahalin, asawa mo lang. Huwag mong mamahalin yung hindi mo asawa. Huwag mong mamahalin yung asawa ng iba. Diba? Eh, na yun eh, puso na yun eh. Diba? Salin-salin lang po, mga kapatid. Tanggap na ng ating society mo ngayon yan. Ngayon, yung mga taong ganyan, ano ang tawag nila? Kay Jesus, Panginoon. Pakalungkot, di ba? Oh. Ano ba? Sabi pa rin ng Bible, mga kapatid, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Di ba? Ano na ang gagawin ng mga anak? Sumunod, pasakop sa inyong mga magulang. O ano na ngayon, ang trend natin ngayon, ang mga nasusunod, mga anak na, sumusunod na lang ang mga magulang. Kawawa naman, ano? Amen? Ngayon, ngayon na yung sinasabi ng Panginoon ngayon, na sabi dyan, na maraming tatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, sa mga araw na yan, pero sasabihin ko lang sa kanila, layuan niyo ako, hindi ko kayo kilala.
Napakalungkot po dyan. Subukan nyo na ba, mga kapatid, na itanggi? Naalala ko noong araw na meron mga kaibigan ang pangalan po na yun po yung mga nakaakay sa akin o umakay sa akin sa Panginoon. Si Edgar, si Brother Edgar at si Brother Jun Taba. Yan ang tawag namin, kasi mataba niya eh. Na minsan ang tawag namin Jun Tato kasi may tattoo siya. Yung dalawa po yung sumakay sa jeep o sa bus. Nanitigil na po yung konduktor. Sabi ng Jun, yung Jun kasi unang siningil eh. Sabi niya, bayan mo. Sabi nga, doon sa kasama ko. Nasa bandang likod eh, nagpunungan eh, nakatayo sila sa bus eh. So, doon dumating na yung konduktor kay Edgar. Ang ginawa po ni Edgar, eto po ang bayad. Isa lang ang binayaran niya. Kaya yung konduktor, bumalik doon sa harapan. Sabi ang bayad mo, andun po sa likod. Sabi, wala naman doon ah. Sabi, ayun po, at tinuro niya kanyang kasama. Sabi, isa lang ang binayaran doon eh. Sabi na parang natiro po siya na lumabas, hindi nila magkakilala. Kaya nung bumaba, nag-away yung dalawa. Bakit po? Pag ikaw po yung tatanggi, agad na mangyayari po sa iyo, para kang mapapaya. Amen? Amen? Tignan niyo po, yung po'y napahiya ka lang dahil kayo naitanggi, ang sama na ng loob mo. Paano pa kaya kung si Kristo na magsasabi, kasabi na, depart from me, ye that do it iniquity. I never knew you. Di ba napakasakit? Amen? Sana po ang sinasabi ng Panginoon na mensahe dito, na tiyakin mo, pag tumawag ka kay Jesus na Panginoon, dapat kilala ka niya. Bagamat technically, dahil siya ay Diyos, kilala ka niya. Yung nga lang, itatanggi ka niya sapagkat hindi mo ginagawa ang kalooban niya sa iyong buhay. Kaya malapot, naalala niyo po ba ang bansang Pilipinas? Tayo lang po ang bansa sa Far East Asia na Kristiyano. Yan ang sabi. Now, the only Christian country in the Far East, kasi daw, mga Muslim at mga Buddhist yung nasa paligid po natin. Ano po? Tayo lang ang Kristiyano. Pero alam niyo mo ba sa Asia kung ilan tayo sa corruption? Number 2 at 3. Na bakit? Dapat number 1 eh. Indonesia nilagay, nilagyan po. Ng Pilipinas. Kunyari, bayaran kita, ikaw muna number 1 para hindi kami halata. Hindi ba meron ba saan po, sabi nga ng mga Pilipino, magagaling na mga call center agent. Alam ka naman po, di ba? Unang-una, yung mga kumpanya sa ibang bansa, ang call center nila, nasa Pilipinas, bakit? Mas mura labor natin. Tama? So magagaling tayo. Kaya nga po mga kapatid, yung mga cyber sex, naririto na rin sa atin. Apa niyo po? So actually mga kapatid, Philippines is not a Christian country. Tatawag lang. Pero sa practice po, mga kapatid, hindi. May masasaktan, pero ganun talaga eh. Di ba nakakatakot maglakad ng ating gabi? Di mo alam kung makaka-uwi ka ng buo. Amen? Sa kaya sinasabi, why call ye me Lord, Lord? Na hindi mo naman ginagawa yung kalooban ko. Kaya dito po, naman natin tatawagin siya, hindi naman natin sinusunod ang ating Panginoon. Makalawa, mga kapatid, bakit mong tatawagin ang Panginoon kung wala naman sa iyo ang tunay na pag-ibig? Diba sabi ng Bible na po natin? Amen? Ilan ngayon na pangalan ang biglang magpa-pop up sa iyong isipan ngayon dahil yung pangalan na yon, busit na busit ka, asap na asap ka. Para ba pag nabanggit yung pangalan ni Maria, sira na ang buong araw. Bakit? Tapos na tawag mo sa Panginoon, kay Jesus Christ, Lord. Pero man ganon, mga kapatid,
na ang puso mo punong-puno ng galit. Amen? Namumuhi ka, yaan ang laman ng puso mo, mga kapatid, na kahit tulog ka na, galit ka pa rin. Hindi mo kung tulog ka na, galit ka pa rin. Na tuwing napapanigilipan mo yung taong yun, binabangungot ka. Amen? Bakit po? From the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yan ang sabi. Kung ano ang laman ng iyong puso, yaan ang lumalabas sa iyong bibig. Amen? Paano kaya kung si Kristo, no? Nagalit siya no, sa mga umako o nagpako sa kanya. Paano kaya si Kristo nagtanim doon sa mga tao na nanilait-lait siya? Palagi ko ano siya sabi ng Ama kay Kristo, kailangan ipako ka na doon sa krus ng Kalbaryo. Ano sasabi ni Kristo? Huwag na ho. Hindi magpapapako ako dahil dyan sa mga yan. Alam niyo mo ba kung anong pinaggagawa sa akin ng mga yan? Andyan yung niluraan ako na yan, andyan yung nilapit ko ako, andyan yung pinagbuhat ako ng krus, andyan yung ano mga marami. Pero mga kapatid, hindi ko ginawa ng Kristo yun eh. Ang sabi ng Bible, ni walang isang pagbuka ng kanyang bibig ng reklamo nung siya ay ipinapako sa krus. Bakit po? Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung meron man totoong hero, si Jesus Christ po yun. Hindi po si MacArthur, na hindi po si Jose Rizal, bagamat yan mga bayani ng ating bayan, na hindi po si Ninoy Aquino, hindi po si Cory Aquino, na kung talaga meron po tayong tatanawin na hero, si Jesus Christ. Hindi po si Batman o si Robin, yung mga superheroes natin. Hindi po yung mga yan. Sapagkat ang tunay na nagmahal po sa atin sa kabila ng ginawa ng tao kay Kristo, pinakita niya pa rin ang pagmamahal sa atin. Tapos eto ka ngayon, nasabihin mo, Panginoon, Panginoon, pero ayaw mo naman sundin ang kanya sinasabi. Ano pa? Na bakit matatawagin si Kristo na Panginoon at hindi mo naman po siya pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong personal na pag-uugali? Amen? Meron bang Kristiyano na daraya at manlalamang sa kanyang kapwa? Dapat wala eh. Diba? Alam niya, tignan niya ang hotel. Meron mga sinag ng araw po dyan. Pag ikaw ay tumama doon sa sinag ng araw, yung araw mag-reflect either sa mukha mo o naman po yung parting makintab eh. Umuha ka na sa lamin, itapat mo sa araw, mag-reflect. Diba? Kung meron ka na sa lamin dyan, mag-reflection ng araw at itatapat mo doon sa parte ng madilim, magliliwanag siya. Bakit ba siyang magiging parang flashlight? Diba? Kasi madaling sabi ganito po yan eh. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Then later, sinabi niya, you are the light of this world. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, siya po na si Kristo ay magre-reflect sa kanyang buhay. Na yung liwanag galing sa taas, tatama sa'yo, at ka naman ay bibigyan mo ng liwanag ang mga taong nasa kadiliman. Sabi kapit, ikaw na yon bilang ambassador of the Lord Jesus Christ, you will represent heaven, mga kapatid, na i-represent mo ang iyong Panginoon sa lupang ito. Na dapat, tuwing titignan ka, ang makikita si Kristo at hindi ang iyong sariling ugali. Amen? So yung personal conduct mo natin bilang mga nananampalataya, nasisira. At pag nasira yan, ang naapektuhan ay ang pangalan mismo ng ating Panginoong Jesucristo.
Sabi, ganyan pa talaga yung mga Kristiyano. Bakit ganyan ang ugali nila? Ganyan pa talaga yung kanilang leader na si Jesus? Ay, ba niyo po? No? Kaya po ang napaka-lungkot, mga kapatid. No? Kaya, ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Gusto ng Panginoon, sundin natin ang kanyang mga sinasabi. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Sa Romans 3:23. Romans 3:23. Tignan natin dyan. Nababasa niyo pa ba? Nag-reflect na. Okay. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw tayo nagkasala. Yan ba pagkakaunawa niya? Pag sinabi bang all, sa Tagalog lahat? Pag sinabi bang lahat, ang bawat isa sa atin na naririto ngayon, tinutukoy yan yung bay para sa atin. Di ba? Kaya kung sinabing lahat ay nagkasala, sa ibig sabihin, mga kaibigan, ang bawat isa sa atin na naririto ngayon, nagkasala. Ano? Meron ba dito pwedeng magtaas ng kamay, sabi, Pastor, ako po walang kasalanan na nagawa. Meron ba? So, wala. Panahiya ka lang. Kung kameya. Dahil gabi, kung hindi mo kaya itaas ang iyong kamay, sumasang-ayon ka. Yan sa sinabi ng Bible. Ha? Kakaulawa ba tayo? Sabi ko ito, nahiya ako. Kasi, totoo wala talaga akong kasalanan. Dahil gabi, aminado tayo. Amen, ako, aminado eh. Pastor na ako, pero aminado ako, ako yung nagkakala eh. Pag sinabi mga lahat ng tao, for all have sinned and come short of the glory of God, pati pastor kasama dyan. Pati pare at madre kasama dyan. Na, pati ang papa ng Roma kasama dyan. Na, basta ikaw ay tao, kasama ka dyan. Kaya pag ginagawa mo, saan ako mo ng kasalanan, na, baka hindi ka tao. Kasi sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya gabi, yan ang gusto ng Panginoon ipanan sa atin ngayon. Ngayon, nagkakaunawaan tayo na sang-ayon tayo dyan. Okay. Pag ikaw ay nahuling nagnanakaw, nahuli ka, nagnakaw ka, nahuli ka ng pulis, ano gagawin sa'yo? Natural na pagbabayaran mo yung iyong nagawang pagnanakaw. Tama po ba? Okay. Tingnan natin sa Romans chapter 6 verse 23. Romans 6:23. For the wages of sin, merong bayad. May kabayaran ang kasalanan. For the wages of sin is death. Ano raw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ang tanong, meron bang taong hindi namamatay? Meron kayong kilala? Meron, maabot 110, 115 years old. Meron ako nakilala, mga kapatid, kalaro niya pa, si Andres Bonifacio. Meron niyo po kalaro niya, si Andres Bonifacio. Sa parting Isabela. Pero siyempre, patay na rin siya ngayon. Bagamat siya po ay humigit ng 100 na edad, namatay pa rin po siya. Di ba? Kaya sinasabi dito, bakit ba ang tao ay namamatay? Sabi kasi dito, for the wages of sin is death. Sabi kanina doon sa ating nabasa, ang lahat ng tao ay nagkasala. For all have sinned. Sabi sabihin, everybody sin, everybody will pay the penalty of sin. At ang penalty po ng kasalanan, kamatayan. So tama na, pag sinasabi mo, Pastor, ako po, alam ko, darating ang araw, mamamatay din ako. Parang sinabi mo na rin, Pastor, inaamin ko yung kasalanan. Dahil yung kasalanan, kamatayan ng kapatid, may kaugnayan. Na lahat ng tao yung kasala, lahat ng tao yung mababayan ng kanyang kasalanan, kaya lahat
Pag yung kaluluwa mo, humiwalay na sa yung katawang pisikal, yung katawang pisikal hindi na gumagalaw. Inilalagay yan sa kabaong. Na, ang iba sa inyo ay makikipaglamay, makikiyak, makikikape. Dahil mainit yung kape, ininom na bigla, napaso dila, naluha. Sabi ko, bira, talagang ibang klaseng makakapagkirami ito, naluha pa. Pero actually, napaso ang dila sa kape. Pero sabi na, no, yung tunay na tayo, ako, na hindi pa yung nakikita nyo ngayon eh. Ito po'y bahay lamang ng totoong ako. Ganyan din po kayo eh. Kaya pag yung kaluluwa mo, yung talagang ikaw ay umalis na dyan, yung katawan na iniiwan po yan na ay nandiyan, wala nang buhay, wala nang hininga, kahit ano po ang gawin mo na po sa kanya, hindi na yan gagalaw. Kabuhay na yan, kaluluwa. Ang tawag dyan, physical na kamatayan. Isa pa po, nang si Eva at Adan ay nagkasala sa Panginoon, sila ay pinalayas palabas ng paraiso ng Eden. So yun po, ang unang pagkakataon na ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang tawag po dyan na kamatayang espiritual. Buhay pisikal, pero dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Sino ulit yung makasalanan? Ang tao. Ikaw ba'y buhay pa? Opo. Na, pero dahil sa iyong kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kasi physically, buhay tayo, spiritually, patay tayo. Dahil sa ating kasalanan. At yung pangatlong kamatayan ay tinawag po ng Bible eternal na kamatayan na yung kaluluwa ng tao po ay itatapon doon po sa impyerno at pagbabayaran niya na nang walang hanggan ang kasamaan, ang kasalanan na kanyang nagawa. Amen? Dahil sabihin ngayon, dahil tayo ng kasalanan, nararanasan na natin yung spiritual na kamatayan. Kaya tingnan mo, kahit anong New Year's resolution ang gawin mo, bumabalik-balik ka ulit doon sa mga dapat iniwan mo na ng kasalanan. Balik-balik ka pa rin yan. Hindi mo kaya. Na? Kaya darating na araw, mararanasan natin yung physical na kamatayan. Yun na po ilalagay tayo sa mga kabaw. Ililibig. No? At darating na araw, mga kapatid, pag tayo po'y tapos na ang ating buhay sa mundong ito, ang ating kaluluwa, itatapon na po sa impyerno. So sa madaling sabi, lahat tayo ngayon, mga kasalanan, patungong impyerno. Pero ayaw ng Panginoon niya. Kaya sabi doon sa verse 8, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ayaw ng Panginoon ang tao mapunta sa impyerno. Ikaw ba? Gusto mo ba sa impyerno? Sino ang may gusto? Asa kamay? Ha? Wala, siyempre. Ha? Kahit yung mga kriminal na nakakulong na po ngayon, talagang gusto mo ba sa impyerno? At ang diyan, aayaw. Pero alam niyo mo ba, dahil tayo yung makasalanan, papunta lahat tayo sa impyerno. Pero sabi nga dito, may pasubali, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo po ngayon na hindi na mapupunta sa impyerno dahil meron pong regalong iniaabot sa atin ang ating Panginoon. Ano po yung regalo na yun? Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na yan po ay buhay ng kaligayahang walang hanggan. Yan po ay buhay na makakapiling natin ang Panginoon magpakailan pa man. Wala na po yan bilang kung gaano katagal yan. Yan po ay throughout eternity. At ang sabi po, hindi po sa anuman po mga simbahan sa kapanahonan po dati na yung kaligtasan ng ating kaluluwa kay Kristo lamang po natin matatagpuan. Ano ang kailangan natin? Buhay na walang hanggan. Na kanino yung buhay na walang hanggan? Na
kay Kristo Jesus. Kaya kung gusto mo na matanggap ang buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Amen? Yan ang sabi. Dapat the gift of God is eternal life. Ito po, through Jesus Christ. Para magagawa itong panyo na ito, ito yung eternal life. At itong Bible ko po, ito po si Kristo. Yun pong eternal life, nakapaloob kay Kristo, at para matanggap mo po yung eternal life, tanggapin mo si Kristo. Ang tanong ay ito, tinanggap na ba natin si Kristo? Sabi mo, opo, tinanggap na na. Nakakatiyak ka ba? Anumang oras na ikaw ipawian ng buhay, sa langit ka pupunta. Ngayon kung hindi mo masagot 100% na you are sure na anumang oras, bawiin na ng Diyos ang iyong buhay, na ikaw ay 100% sure na sa langit ka pupunta. Dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo, dahil na ikaw ay nagsisi ng iyong mga kasalanan, diyan pa lamang natin masasabi, ikaw ay tunay na ligtas. Pero kung hindi, kailangan tanggapin mo si Kristo. Hindi mo po pwedeng sagutin yung tanong na ikaw ba sigurado sa langit pupunta, na hindi mo maaari sagot, baka. Siguro pag nandun na ako, malalaman ko. Hindi po. No? Ang pagsiguro na ikaw ay papunta sa langit habang ikaw ay buhay pa. Alam niyo ba ang langit at gumawa niyan? Ang Diyos mismo. Ang langit ay inihanda. Inihanda ito para sa mga taong handa. Ang langit ay ginawa ng Diyos, siya rin ang naglagay ng pintuan papasok dito. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. I am the door. Sinabi rin ng Panginoon. Kaya kung gusto niyo po makatiyak sa langit, una, aminin mo na kayo nagkasala. Pangalawa, anyayahan mo si Kristo na pumasok sa iyong puso. Pangatlo, maniwala ka na ikaw ay kanyang patatawarin. Maniwala ka na ang buhay na walang hanggan ay kanyang ipagkakalusan. Amen? At doon mo pa lamang tunay na matatawag si Kristo na Panginoon, Panginoon. Kaya hindi ka na masasama yung sinabi niya, why call it me Lord, Lord? I never knew, depart from me, ye that do it iniquity. Kaya mga kaibigan, ang inaalam ko po sa inyo ngayon, hindi religion. Ang inaalam ko sa inyo ngayon, hindi ang Baptist Church. Ang inaalam ko sa inyo ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus nyo matatagpuan. Bakit hindi nyo sa tanggapin? Dahil natin. Yung tayo ay imanala. Yung po nyo lamang po, hindi pong mga ulo, pikit nyo, hindi pong mga. Mapagpala namin Diyos, kami nga po ay lumalapit sa inyong lupa ng trono sa oras na ito. Dalangin po natin, Panginoon, na kilusin po ng inyong pong banal na Espiritu bawat isa na namin. Naway, Panginoon, namnamin namin talata na hangin po mga nabasa, na meron ka pong itinanggi na tumatawag sa inyo na Panginoon, Panginoon, at sinabi mo po, hindi mo sila kilala, layuan ka po sa ilang mga gumagawa ng mga iniquity. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami po'y nananalangin sa bawat isa na narito po ngayon, naway, Panginoon, at sila po'y magbukas sa kanilang mga puso. Una nga po, aminin nila na sila po ay nagkasala. Ihingi ng kapatawaran ng mga kasalanan nito at buksan ng kanilang puso para kanyayahan na si Kristo ay pumasok sa kanilang buhay. Kaya, Panginoon,
Nananalangin po ako na ay maunawaan po ng bawat isa na magliligtas po sa amin si Kristo, na ang tatanggapin namin ay ang buhay na walang hanggan na kanya pong iniaalay. At pag nasa amin na po ito, makakatiyak po kami ng mga oras dahil sa inyong pangako, anumang oras na kami po ay pawian ng buhay sa mundo ito, masasabi namin 100% ang aming kaluluwa ay pupunta sa langit dahil si Kristo ang nagbigay pangako sa amin yan at si Kristo ang aming tinanggap na aming tagapagligtas. Kaya Panginoon, naalangin po ako ngayon, usapin mo po ang bawat isa. Kung ako Panginoon ay aking hiniling sa pangalan ni Jesus, habang lahat na kayo po nakapikir, sino po sa inyo ngayon ang gustong tumanggap ng buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus lamang natin nakakamtan? Gusto mong tanggapin yan, pagsisihan mo yung kasalanan. Meron mga ganyan na taos-puso mo na ikaw hihingi ng tawad sa Panginoon sa iyong mga kasalanan nato. Taas mo namin yung kanong naman. Kaya habang na kayo po, nakapikir ang bawat isa. Meron mga ganyan. Pastor, gusto ko po, meron po isa na bulig. Purihin ng Diyos. Sino po po? Meron na po isa ng taas ng kamay. Sino po maging pangalawa? Pastor, ayaw ko po mamunta sa impyerno. Gusto ko po pagsisihan ang ating mga kasalanan. Gusto ko po tanggapin si Kristo. Meron pa po ba? Sige po. Ngayon, kung ikaw ay 100% sure na anumang oras ikaw ay pupunta sa langit pag ika'y namatay, dahil tinanggap mo na si Kristo sa iyong puso, bilang iyong katotoo, may tataas mo ba yung kamay? Pastor, ako 100% sure. Sige, tinanggap ko na si Kristo, 100% sure. Amen. Sige po. Maraming kamay ang mga naitaas. Huwag lang po tayo makigaya. Kung tiyakin natin na talagang tinanggap natin si Kristo. Amen. Pwede nyo po yung baba. Pero meron pa rin po ako mga kamay na kita na hindi na itaas. Ang ibig ba sabihin yan, hindi mo talaga natitiyak. Naging honest ka ngayon. Pastor, hindi mo talaga ako nakakatiyak. Tiyakin mo, tanggapin mo si Kristo ngayon. Ngayon, hindi mo natitiyak, pwede bang itaas mo ngayon ang iyong kamay? Pastor, I just want to be honest, hindi ko po talaga natitiyak ang patutunguhan ng aking kaluluwa pag ako'y namatay. Meron pa ko ganyan? Meron pa ba? Meron na isang nagtaas kanila. Meron pa ko ba? Ayaw namin na aalis kayo na wala pa rin kayong katiyakan. Tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong puso? Meron pa po ba? Bago po ako punta po sa panalangin. Mapagpala namin Diyos, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Panginoon, alam namin ikaw lamang ang nakakaalam kung sino po sa amin ang wala pa pong katiyakan ng langit. Kaya Panginoon, dalangin po namin, naway bigyan niya po ng pagkakataon. Kayo po na magbigay sa Kanya ng katiyakan. Buksan niya ang Kanyang puso, Panginoon. Tanggapin kayo na bilang Panginoon sa sarili niya ng kapagligtas. Kaya Panginoon, kung alam, meron po dito sa aming kalagitnaan na gano'n, tanging kayo lamang ang nakakaalam nito sapagkat kayo po na nakakakita ng mga puso ng bawat isa sa amin. Pero ganun pa man, Panginoon, dinadalangin po namin. Naway, mga hindi mo po nakakatiyak ng langit. Naway, mamaya pag siya po'y nag-iisa na, manalangin po siya ng pagsisisi sa inyo po ng kanyang mga kasalanan. Tanggapin kayo bilang Panginoon sa inyo ng kapagligtas. At dinadalangin po rin Panginoon naman ang mga nagsitanggap na po sa inyo na kanila pong naitaas ang kanilang mga kamay bilang katotoo na sila nga may katiyakan na po ng langit. Dalangin po sila Panginoon na inyo pa pong palaguin, kanila pong kaalaman sa inyo, palaguin pa po sa kanila pong kanilang palaguin. Dalangin po Panginoon
na ikaw po ang patuloy po namin mapagpipura. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Salamat sa mga mag-aaral o nag-graduate na po. Yung iba nga po ay sa elementarya, sa iba po ay sa high school, iba po ay sa college. Dalangin na sila, Panginoon. Patuloy mo po gabayan. Mga pag-aaral pa po, kanilang pagdala. Salamat po sa inyo, Panginoon. Apo ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pumunta po tayo.